Nagulat ako ganun pala kamahal ang battery. Hello! Ayan. So, siguro nagtataka kayo bakit parang hindi nyo masyado nakikita sa videos yung Triumph Street Twin ko kasi eto nga, nandito ngayon si Sir Renzo. Pinapa-check up ko yung Street Twin kasi coming from vacation, bakasyon kami ng daughter ko. Na-ride ko pa itong Street Twin dito lang sa may Makati area. And then, pag uwi namin, siguro mga 2 weeks, kasi pag uwi namin, then, tama, mga more or less 2 weeks ko siyang di nagamit. Tapos, nausog ko pa yung motor. Pero nung iuusog ko na siya ulit, ayun na. Ayaw nang mag-start. Binili ko to way back 2022. So, nasa 3 years na siya. Anniversary niya na nga actually. Pero nagkukuripot tayo. Sabi ko, baka naman pwedeng hindi pa muna palitan. Pero mukhang naka-ROI na rin naman tayo. Eto na. Okay po, and on. Then yung reading po, 11.8. 11.8. Dapat po, yan ay Nasa nasa... 12 lang po. Or Dapat nasa 12. 11.9 something or 12 na exact po. Opo. So, ito mababa na po Medyo ito. mababa na po yan. Ma'am. Okay. So, try natin. Then starting po. Starting. Yan po. Ayaw. Yan po yung nangyayari. Ano po yung sabi nyo na ano yung nakita dito sa panel para masabi na baka battery ang problema? Pag yung panel po natin is namamatay, once po na in-start po natin, nagbigay tayo ng crank. Pag namatay po siya and nag-reset, ganun po, ang pwede pong possibility niyan is battery po agad yung i-check natin. Kasi po, like this one po, pag cranking natin, then pag mas nila po yung panel, ayan po, namamatay din, nag-reset po yung panel. Oh, okay. Nag-reset yung panel. Yung pala yung parang palatandaan. Ano po siya ulit, nag-open po ulit yung mga ilaw, then yung ano po, itong analog, nag-umikot, Okay. para po siyang ulit, nag-on lang ulit. Ganun po Okay. yun. So yung pala most likely or malaki yung chance na battery yung problema. Okay. So ganun pala yun. Okay. Now we know. Doon pa lang po, malalaman nyo na kung battery or ano po yung problema. Okay, so ngayon, palitan natin ng service battery nila. Check natin kung confirmed na yun ba ang naging problema ng ating Triumph Street Twin. Grabe, nakakatakot yung presyo ng battery. 752. Magkano sir? 8,000 po. 8,000. Wala nang tawad. Wala po eh. Hindi po ako makapagsabi kung may tawad po. Okay, so pag-iipunan natin yan. Sige, check na po natin sir. Thank you. Yan, so tinanggal na ngayon ni Sir Renzo yung battery. Saan sir yung battery ko? Ito po yung battery. Ayan, so ito yung battery ko, tinanggal na natin. Baka magkapalit kayo, sir. Biglang bago yung battery ko. May ano po tayo, mayroon na. May palatandaan. Oo. Ayan. Pero parehas silang Yuasa. Yes po. Yes, parehas po sila ng size din, YTX12BS. Yun po yung size ng battery natin for speed twin, sa street twin. Yun po yung ano. Kasi iba-iba po yung model din po ng battery. Mayroon pong 9BS, YTX9, mga ganun po. Okay, so ito yung para talaga sa Para model nito. Sa model na to. Hindi po kasi pwedeng ibang brand, ibang model po ng battery kasi hindi po kinakaya po i-start. So yan, kanina, tinry nga natin i-start, pero nakita natin hindi kumakarga yung baterya ko. At pinakita rin natin kanina yung speedometer. Makita nyo, parang ano ba tawag sir? Nagbi-blink lang siya, pero nagka-crank po siya. Nagka-crank siya, tapos napuputol. Napuputol dahil na. po, nawawalan po siya ng connection, hindi po tumutuloy yung kuryente. Okay. I-test na natin. Para po na-explain din natin. Okay. So, check daw yung voltage ngayon. Medyo madilim dito sa parking namin. Pero yan, ito yung Triumph Street Twin 900. So, this is a 900cc motorcycle. Ayan na. So, yun. Ang in-explain kanina ni sir, ito, ayan, wait lang po sir. Sige lang po. Okay. Ano pong nakikita natin na reading? Yan, ito po ang 12.43 volts. Yan po yung reading ng ating battery ngayon. Then kapag in-on po natin yung ignition, yan, nasa 12 pa rin or almost 12. So dapat mas magandang reading, mas maganda yung ganyan. Then pag in-start po natin, dapat po ang mga voltage na lang is 9. Dapat nasa 9. 9 lang. Okay, pero tingnan Hindi siya natin. pwedeng masyadong mababa for ano. Tingnan natin kung anong, baka mahulog yan, sir, pag nag-start.
Okay po, starting. Ayan, parang pumalo siya ng 10. So, yun po. Then, may charging naman tayo, nag 14 volts. Sabihin po, good po yung charging ng motor. Ang problema lang po talaga natin is yung battery. Masyado ng luma. Okay, so masyado ng luma. Ayan, perfectly fine. Pwede nang i-ride again. Pwede na ulit i-ride yung motor. So, confirm. Okay na, sir. Ayun nga ang naging problema natin mga kapuso, ang baterya talaga. At least alam natin na once the battery is replaced, okay na ulit, mararide na ulit natin si Julio. Pero nagulat ako ganun pala kamahal ang battery. Kapresyo na ng battery ng kotse. Akala ko tipong mga 3,000 pesos lang. Sadyang kuripot lang no? Pero ganun pala siya kamahal, nasa 7,500 to 8,000 pesos. But ganun talaga, part ng pagmumotor yung pag-maintain ng mga motor natin. Set po natin kung kailan po ako pwedeng bumalik. Kasi sila po yung makakapagsabi kung pwede akong tumakbo rito or hindi. Okay. Si CRM po kasi namin yung mag-handle ng customer namin. Hindi po kasi ako pwede magsabi na kung kailan ako pwedeng pumunta po agad. Okay, sige. So ganun talagang kailangan natin sundin yun dahil syempre may ibang motor din sila syempre yung sinaservicean, hindi lang tong motor natin. O sir, baka makalimutan nyo ha, nakasalpak yung battery ko dyan.